Magawa, ikalawang kabanata. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao, sapagkat nagsasalita ang mga alagad ng wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asya. Mayroon pa sa ating mga taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene. Ang mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila makapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya nagtatanong sila, anong kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsasabi ng pakotya, lasing lang mga yan. Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Hudiya, at kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyo mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain, at ang inyong matandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ng aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at pinapatay sa mga taong masama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. Gaya ng sinasabi ni David tungkol sa kanya, alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang puso at diwa'y nagagalak. Gayundin naman ako'y mabubuhay ng may pag-asa, sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay
at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabihing, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinasabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinasabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga lagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Purihin ng Diyos.